Language, Grade 1, Quarter 1, Week 3, Day 1 to 4. Let's learn about simple and appropriate personal greetings, naming words that represent animals, statements and exclamations in terms of intonation, and characters and events from a story. Matatag curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. For today's lesson in Language 1, we will discuss about simple and appropriate personal greetings, naming words that represent animals, statements and exclamations in terms of intonation, and characters and events from a story. Day 1. Simple and appropriate simple greetings. At the end of the lesson, the learners will be able to A. Use simple and appropriate personal greetings. B. Use familiar terms of address. C. Greet and respond appropriately to greetings. And share confidently thoughts, preferences, needs, feelings, and ideas with peers, teachers, and other adults. Magandang araw mga bata! Noong nakaraang linggo ay marami tayong aral na natutuhan na iba't ibang aralin. Sa araw na ito, pag-aaralan natin ang mga halimbawa ng simpleng pagbati at salitang pamilyar na ginagamit sa pagtawag sa mga tao. Bago tayo dumako sa ating aralin, tayo muna ay umawit. Awitin natin ang Kumusta, Kumusta. Handa na ba kayo? Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tralalalalalalala, 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 tralalalalalalala. Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tralalalalalalala, 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 tralalalalalalala. Tungkol saan ang ating inawit? Ang ating inawit ay tungkol sa pagbati gamit ang iba't ibang ekspresyon gaya ng Kumusta ka? Magandang umaga. Magandang tanghali. Magandang hapon. Magandang araw. Hello. At marami pang ibang pagbati na maaari nating gamitin. Mahalaga bang gumamit tayo ng ekspresyon? Mahalagang gumamit tayo ng ekspresyon tulad ng magandang umaga, hello, at kumusta ka sa araw-araw na pakikipagkomunikasyon. Ang simpleng pagbati ay maaaring magbigay ng kasiyahan o ginhawa sa araw ng ibang tao. Maaari itong magdulot ng positibong epekto sa kanilang emosyon at pakikitungo sa iba. Ang mga pagbating ito ay nagsisilbing panimula sa isang magalang at positibong pag-uusap. Nagiging mas magaan at bukas ang pakikipag-ugnayan kapag may pagbati. Ang pagbati ay isa sa mga unang hakbang sa pagpapakita ng respeto sa kausap. Isa itong anyo ng magandang asal na nagpapahiwatig na kinikilala natin ang presensya ng ibang tao. Mahalaga rin na gumamit ng salitang pamilyar na ginagamit bilang wastong pagtawag sa taong babatiin kung siya ay mas matanda o may propesyon. Halimbawa ng mga salitang pamilyar na ginagamit sa pagtawag sa tao: Aling, Mang, Ginang, Ginoo, Binibini, Ate, Kuya, Lolo, Lola, Tito, Tita, Sir,
At marami pang ibang salitang pamilyar na ginagamit sa pagtawag sa tao. Basahin ang sumusunod na halimbawa ng simpleng pagbati at salitang pamilyar na ginagamit sa pagtawag sa mga tao. Magandang araw po, Aling Nena. Gumamit tayo ng salitang pagbati gaya ng magandang araw at salitang pamilyar na ginagamit sa pagtawag sa tao gaya ng Aling Nena. Kumusta po kayo, Mang Dani? Magandang umaga po, Ginang Santos. Hello po, Ginoong Pablo. Magandang hapon po, Binibining Cruz. Maraming salamat po, Lolo. Walang anuman po, Tita. Masaya akong makita kayo, Lola. Magandang gabi, Ate Inday. Magandang tanghali po, Kuya Ben. Ngayon naman ay gumawa ng isang usapan gamit ang pagbati. Una, pagbati sa iyong guro. Pangalawa, pagkilala sa bagong kaklase. Pangatlo, pagbati sa matandang kapitbahay. Pang-apat, pagbati sa kaibigan. At panglima, pagtanggap ng bisita sa bahay. Ngayon naman ay dugtungan ang mga sumusunod na simpleng pagbati ng mga pamilyar na pantawag sa tao. Una, magandang umaga. Dugtungan ito ng pamilyar na pantawag sa tao. Halimbawa, magandang umaga po, Aling. Pangalawa, kumusta ka? Pangatlo, tuloy po kayo. Pang-apat, hello. At panglima, magandang gabi. Day 2. Naming words that represent animals. At the end of the lesson, the learners will be able to A. Discuss what is interesting or entertaining in a text. B. Identify naming words that represent animals from a dialogue listened to. And use naming words that represent animals to elaborate a particular topic. Magandang araw mga bata! Kahapon ay pinag-aralan natin ang iba't ibang ekspresyong ginagamit sa simpleng pagbati at mga salitang pamilyar na ginagamit sa pagtawag sa mga tao. Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang mga salitang tumutukoy sa ngalan ng hayop. Tukuyin ang ngalan ng mga hayop na nasa larawan. Ang ngalan ng hayop sa unang larawan ay leon. Ang ngalan ng hayop sa pangalawang larawan ay kuneho. At ang ngalan ng hayop sa pangatlong larawan ay tigre. Ang ngalan ng hayop sa unang larawan ay aso. Ang ngalan ng hayop sa pangalawang larawan ay pusa. At ang ngalan ng hayop sa pangatlong larawan ay manok. Ang ngalan ng hayop sa unang larawan ay ibon. Ang ngalan ng hayop sa pangalawang larawan ay pawikan. Ang ngalan ng hayop sa pangatlong larawan ay buwaya. Ang mga salitang nabanggit ay ngalang tumutukoy sa hayop. Alin sa mga larawang nabanggit ang maaaring alagaan sa loob ng bahay? Ang mga hayop na maaaring alagaan sa loob ng bahay ay ang aso at pusa. Maaari rin nating alagaan ng kuneho, manok at ibon. Ngunit sila ay maaaring alagaan sa labas ng bahay. At ang mga natitirang hayop ay hindi maaaring alagaan sa loob at labas ng bahay sapagkat ang mga ito, gaya ng leon, pawikan, buwaya at tigre, ay nananatili lamang sa kanilang lugar. Pakinggan ninyo ang maikling usapang aking babasahin tungkol kina Mia at Leo sa panulat ni Mil F. Ponciano. Sabi ni Mia, "Tingnan mo Leo, ang laki ng tigre." Sabi naman ni Leo, "Wow! Oo nga, talagang napakalaki." Sabi naman ni Mia, "Nasa lilim ng puno ang tigre." Sabi ni Leo, "Mukhang napakamakapangyarihan." Sabi naman ni Mia, "Alam mo ba na ang mga tigre ang pinakamalalaking ligaw na pusa sa mundo?" Sabi naman ni Leo, "Ang galing!" Sabi ni Mia,
Ang mga guhit sa tigre ay tumutulong sa kanila na magtago sa kagubatan. Sabi naman ni Leo, gustong-gusto ko ang magandang balahibo nitong kulay kahel. Sabi naman ni Mia, sabi ng tagapag-alaga ng zoo, marami raw kinakaing karne ang tigre araw-araw. Sabi naman ni Leo, grabe, isipin mo napakarami palang dapat ihanda kapag nagpapakain ng isang tigre. Sabi ni Mia, ang mga tigre ay mahusay ding lumangoy. Sabi naman ni Leo, hindi nga, hindi ko alam na mahilig pala sa tubig ang mga tigre. Sabi naman ni Mia, oo, gustong-gusto nilang magpalamig sa mga lawa at ilog. Ang sabi naman ni Leo, ang dami kong nalaman ngayon, ito na ang pinakamagandang araw. Ngayon ay sagutin ang mga tanong. Para sa unang katanungan, ano ang pinag-uusapan ni Mia at Leo? Tama! Pinag-uusapan ni Mia at Leo ang tigre. Pangalawang tanong, anong katangian ng tigre ang nabanggit sa usapan? Tama! Ang mga katangian ng tigre ay napakalaki, napakamakapangyarihan, mahusay lumangoy, maraming karne ang kinakain, at pinakamalaking ligaw na pusa sa mundo. Pangatlong tanong, gusto mo bang mag-alaga ng tigre? Bakit? Pang-apat na tanong, ano sa tingin ninyo ang nakaaliw at nakakuha ng inyong atensyon sa usapang napakinggan? Ngayon ay bigyan ng ngalan ng mga larawan ng hayop. Ano ang ngalan ng unang larawan? Tama, ito ay unggoy. Ano naman ang ngalan ng pangalawang larawan? Tama, ito ay elepante. Ano ang ngalan ng pangatlong larawan? Tama, ito ay ahas. Ano ang ngalan ng unang larawan? Tama, ito ay pato. Ano naman ang ngalan ng pangalawang larawan? Tama, ito ay baboy. Ano ang ngalan ng pangatlong larawan? Tama, ito ay kambing. Ano ang ngalan ng unang larawan? Tama, ito ay kabayo. Ano ang ngalan ng pangalawang larawan? Tama, ito ay baka. Ano naman ang ngalan ng pangatlong larawan? Tama, ito ay kalabaw. Day 3. Statements and exclamations in terms of intonation. At the end of the lesson, the learners will be able to A. Use high-frequency words referring to oneself and family. B. Recognize the difference between statements and exclamations in terms of intonation. And relate ideas or events to one's experience. Magandang araw mga bata! Kahapon ay pinag-aralan natin ang mga salitang tumutukoy sa ngalan ng hayop. Sa araw na ito, pag-aaralan natin ang kaibahan ng pahayag na nagsasalaysay at pahayag na nagpapakita ng matinding damdamin. Tukuyin ang mga larawan sa ibaba. Anong masasabi niyo sa mga larawang inyong nakita? Ang unang larawan ay malaking bahay. Halimbawa, malaki ang bahay ng aking kaklase. Ang pangalawang larawan ay maraming pagkain. Halimbawa, maraming pagkain ang inihanda ni nanay. Ang pangatlong larawan ay maraming laruan. Halimbawa, binigyan ako ni tatay ng maraming laruan. Ang mga binanggit na pangungusap ay nagsasabi ng impormasyon tungkol sa larawan. Una, malaki ang bahay ng aking kaklase. Ang pangungusap na ito ay nagsasalaysay at nagbibigay ng impormasyon, gaya ng malaki ang bahay.
Maraming pagkain ang inihanda ni nanay. Nagsasabi rin ito ng impormasyon, gaya ng maraming pagkain. At pangatlo, binigyan ako ni tatay ng maraming laruan. Ito'y nagsasabi rin ng impormasyon, gaya ng maraming laruan. Ano ang kahulugan ng impormasyon? Ang impormasyon ay tumutukoy sa anumang datos, kaalaman o detalye na naipapasa, natatanggap o nalalaman upang magbigay linaw, paliwanag o karagdagang kaalaman tungkol sa isang bagay, pangyayari o ideya. Tuwing nakakakita ka ng maraming pagkain, ano ang iyong madalas na sabihin? Kapag nakakita ka naman ng malaking bahay, ano ang iyong madalas na sabihin? O kaya naman maraming laruan, ano ang iyong madalas na sabihin? Maaring nakakabanggit tayo ng mga salitang nagsasabi ng matinding damdamin. Ang ilan sa mga salitang nagsasabi ng matinding damdamin ay ang mga sumusunod. Wow! Grabe! Napakarami! Hindi nga! Ang galing! Mahusay! At marami pang iba. Kung inyong mapapansin, ang mga salitang ito ay ginamitan ng tandang padamdam dahil ito ay nagpapahayag ng matinding damdamin. Halimbawa, wow, ang laki ng bahay mo. Grabe, ang daming laruan. Mahusay, natapos mo ang pagsusulit. Ang sarap ng mga pagkain, napakarami. Hindi nga, naiwan ka ng bus? Paano binibigkas ang mga ito? Kung inyong mapapansin, ang aking pagbigkas ng mga pangungusap na ito ay may intonasyon. Hindi ito binabasa lamang, kundi ito ay binabasa ng may damdamin. Ito ay binabasa ng may emosyon. Ang mga binanggit na pangungusap ay nagpapakita ng matinding emosyon o damdamin. Ano ang kaibahan ng pahayag na nagsasalaysay at nagpapakita ng matinding damdamin? Ang pahayag na nagsasalaysay ay nagkukwento o naglalahad ng mga pangyayari sa isang maayos na pagkakasunod-sunod. Layunin nito ang maglahad ng impormasyon, karanasan o kwento. Samantalang ang pahayag na nagpapakita ng matinding damdamin ay nagpapahayag ng masidhing emosyon o damdamin ng isang tao. Layunin nito ang ipahayag ang nararamdaman tulad ng tuwa, galit, takot o lungkot. Ngayon ay magsanay tayo. Iguhit ang bituin kung ang pahayag ay nagsasalaysay at puso naman kung nagpapakita ng matinding damdamin. Unang bilang, maagang gumising si Annie upang maghanda sa unang araw ng pasukan. Ito ba ay nagsasalaysay o nagpapakita ng matinding damdamin? Bituin o puso? Tama, ito ay bituin sapagkat ito ay nagsasalaysay. Pangalawa, wow, ang ganda ng tanawin. Ang pahayag ba ay nagsasalaysay o nagpapakita ng matinding damdamin? Bituin o puso? Tama, ito ay puso. Nagpapakita ito ng matinding damdamin. Pangatlo, grabe, ang laki pala ng mga tigre. Ito ba ay nagsasalaysay o nagpapakita ng matinding damdamin? Bituin o puso? Tama, ito ay puso dahil nagpapakita ito ng matinding damdamin. Pang-apat, ang mga hayop sa zoo ay maaamo at malulusog. Ito ba'y nagsasalaysay o nagpapakita ng matinding damdamin? Bituin o puso? Tama, ito ay bituin. Ito ay nagsasalaysay. Panglima, mababagsik ang mga hayop sa kagubatan. Ito ba'y nagsasalaysay o nagpapakita ng matinding damdamin? Tama, ito ay bituin. Ang pahayag ay nagsasalaysay. At pang-anim, naku, nagtatago lang ang mga leon sa kuweba. Ito ba ay nagsasalaysay o nagpapahayag ng matinding damdamin?
Tama, ito ay puso dahil nagpapahayag ito ng matinding damdamin. Day 4. Characters and events from a story. At the end of the lesson, the learners will be able to A. Use own words in retelling information from various texts or fables. B. Note main characters and events from a story listened to. C. Describe main characters and events from a story listened to. And sequence up to 3 key events. Magandang araw mga bata! Kahapon ay pinag-aralan natin ang pangungusap na nagsasabi o nagsasalaysay at pangungusap na nagtataglay ng matinding damdamin. Sa araw na ito, pag-aaralan natin ang pagtukoy at paglalarawan sa mga tauhan at pangyayari, gayon din ang pagsusunod-sunod ng mga pangyayari sa tekstong napakinggan. Ang pagtukoy at paglalarawan sa mga tauhan ay ang pagkilala sa mga pangunahing karakter sa kwento. Alamin kung sino ang gumaganap sa kwento. Ang paglalarawan sa mga pangyayari ay ang paglalahad kung ano ang mga kaganapan sa kwento, maaaring masaya, malungkot o kapanapanabik. Tinutukoy rin dito ang mga tagpuan, kung saan at oras kung kailan ng mga pangyayari. Ang pagsusunod-sunod ng mga pangyayari ay ang pagkakasunod-sunod ng kwento batay sa simula, gitna at wakas. Mahalaga ito upang maunawaan ang daloy ng kwento. Kapag tayo ay naglalarawan ng tauhan o pangyayari mula sa tekstong napakinggan, gamitin natin ang mga salitang naglalarawan dito. Maaring ito ay nakatuon sa itsura o katangian nito. Halimbawa, makulay ang ibong Adarna. Gumamit tayo ng salitang naglalarawan, makulay. Itinutukoy natin na makulay ang ibong Adarna. Mataba ang alaga niyang pusa. Gumamit tayo ng salitang mataba. Ito ay salitang naglalarawan. Inilalarawan nito ang pusa. Pakinggan ninyo ang maikling kwento ngayong araw. Ang pamagat ng kwento ay Sina Manok at Maya ni Ellen Grace F. Ruelda. Laging nag-iisa at malungkot si Manoka sa isang malaking bakuran. Isang umaga, napansin niya si Maya, ang munting ibon na nasa sanga ng puno sa bakuran. "Kumusta ka?" bati ni Manoka kay Maya. "Mabuti naman, Manoka," tugon ni Maya. "Masaya ka ba riyan sa sanga ng puno? Halika, bumaba ka rito," sabi ni Manoka. "Baka may humuli sa akin dyan kapag bumaba ako. Dito na lamang ako sa sanga," sagot ni Maya. "Naririnig kasi kitang kumanta. Gusto ko ang iyong boses, kaya gusto sana kitang sabayan," sambit ni Manoka. Mula noon, magkasama silang umaawit habang sumisikat ang araw, na puno ng kasiyahan ang malaking bakuran dahil sa kanilang pagkakaibigan. Ngayon ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Para sa unang tanong, sino-sino ang mga gumaganap sa kwento? Tama! Ang mga gumaganap sa kwento ay sina Manoka at Maya. Pangalawang tanong, saan nakatira si Manoka? Tama! Nakatira si Manoka sa isang malaking bakuran. Pangatlong tanong, kailan napansin ni Manoka si Maya? Tama! Napansin ni Manoka si Maya na nasa sanga ng puno sa bakuran isang umaga. Pang-apat na tanong, ano ang ginagawa ni Maya nang makita siya ni Manoka? Tama! Si Maya ay kumakanta. At panglimang tanong, bakit naging masaya ang malaking bakuran? Tama! Naging masaya ang malaking bakuran dahil sa kanilang pagkakaibigan at magkasama na rin silang umaawit. Ngayon ay pagsunod-sunurin ang mga sumusunod ayon sa pangyayari. Ang unang pangyayari ay laging nag-iisa at malungkot si Manoka sa isang malaking bakuran. Ang pangalawang pangyayari ay
Tinanong ni Manoka si Maya kung masaya ba siyang nakadapo sa sanga ng puno sa malaking bakuran. At ang pangatlong pangyayari ay, magkasama nang nagkakantahan sina Maya at Manoka na puno ng kasiyahan ang malaking bakuran dahil sa kanilang pagkakaibigan. Paano mo ilalarawan si Manoka sa unang pangyayari? Ang unang pangyayari ay, laging nag-iisa at malungkot si Manoka sa isang malaking bakuran. Puno ng kalungkutan at pag-iisa si Manoka. Anong katangian ang ipinakita ni Manoka sa ikalawang pangyayari? At si Maya? Tinanong ni Manoka si Maya kung masaya ba siyang nakadapo sa sanga ng puno sa labas ng malaking bakuran. Si Manoka ay nagpapahayag ng pag-aalala kay Maya. Si Maya naman ay may takot na baka may humuli sa kanya kapag siya ay bumaba ng puno. Anong masasabi mo sa huling pangyayari ng tekstong napakinggan? Magkasama ng nagkakantahan sina Maya at Manoka na puno ng kasiyahan ang malaking bakuran dahil sa kanilang pagkakaibigan. Ang masasabi ko ay sina Manoka at Maya ay naging mabuting magkaibigan. Paano natin matutukoy ang wastong salitang dapat gamitin sa paglalarawan sa tauhan at pangyayari sa isang kwento? Upang matukoy ang wastong salitang dapat gamitin sa paglalarawan sa tauhan at pangyayari sa isang kwento, basahin at unawain ang buong kwento upang maintindihan ang ugali, kilos, damdamin at papel ng tauhan. Suriin ang mga pangyayaring mahalaga at kung paano ito nakaapekto sa tauhan o sa takbo ng kwento. Tandaan, ang simpleng pagbati ay maaaring magbigay ng kasiyahan o ginhawa sa araw ng ibang tao. Maaari itong magdulot ng positibong epekto sa kanilang emosyon at pakikitungo sa iba. Ang impormasyon ay tumutukoy sa anumang datos, kaalaman o detalye na naipapasa, natatanggap o nalalaman upang magbigay linaw, paliwanag o karagdagang kaalaman tungkol sa isang bagay, pangyayari o ideya. Ang pahayag na nagsasalaysay ay nagkukwento o naglalahad ng mga pangyayari sa isang maayos na pagkakasunod-sunod. Layunin nito ang maglahad ng impormasyon, karanasan o kwento. Ang pahayag na nagpapakita ng matinding damdamin ay nagpapahayag ng masidhing emosyon o damdamin ng isang tao. Layunin nito ang ipahayag ang nararamdaman tulad ng tuwa, galit, takot o lungkot. Ang pagtukoy at paglalarawan sa mga tauhan ay ang pagkilala sa mga pangunahing karakter sa kwento. Alamin kung sino ang gumaganap sa kwento. Ang paglalarawan sa mga pangyayari ay ang paglalahad kung ano ang mga kaganapan sa kwento, maaring masaya, malungkot o kapanapanabik. Tinutukoy rin dito ang mga tagpuan, saan at oras, kailan ng mga pangyayari. Ang pagsusunod-sunod ng mga pangyayari ay ang pagkakasunod-sunod ng kwento batay sa simula, gitna at wakas. Mahalaga ito upang maunawaan ang daloy ng kwento. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!